Okay, medyo napa-delay yung Dark and Light Side of Life natin ngayong Wednesday, May 8, episode 134. Tignan natin kung saan galing yung mga problema natin. Kasi minsan, kahit gaano tayo ka-positive sa buhay natin, kahit gaano tayo ka-ganado, no, na magtrabaho, maghanap ng pera para sa mahal natin sa buhay, kung yung mga tao sa paligid natin mismo ay siyang nagbibigay ng kawalan ng pag-asa, nagbibigay ng kalungkutan sa buhay natin, na minsan dahilan na din na makakapagdesisyon ka na tama na, no? Titigil ka na, hindi ka na kikilos kasi parang wala din yung gano'n na ginawa mo naman lahat pero hindi naman katulad ng dati, hindi katulad noon kasi lahat nagkaroon ng panibagong pag-asa. Yung iba nagkaroon ng problema right after the pandemic, 'di ba? So tingnan natin dito kung alin at ano ba yung mga dahilan. Ay, kakasabi ko lang, that's isolation. Pangalawa, justice. Ay, nako. Pangatlo. The world. Okay, alam niyo kung bakit, no? Kasi yung intro ko is a general situation na nangyayari sa lahat ng tao na masipag, no? Nagtitiis at nagmamahal para sa pamilya niya. Ngayon, lahat tayo dumaan sa punto kung saan na-isolate tayo. No, yung hindi tayo makalabas kasi may curfew, pandemic, may COVID, 'di ba? Isa 'yon sa may hahalin tulad natin, yung kalagitnaan na card, yung gitna is justice, which is panahon talaga, no? Na ipinagkaloob ng Diyos, ipinagkaloob ng universe na maranasan natin 'yon for sa buong mundo, kasi yung third card is world, para matauhan tayo na maraming option sa buhay natin na pwede tayong kumita, pwede tayong mabuhay kahit hindi tayo umaalis sa bahay natin. And then 'di ba, ito yung panahon na bumulusok talaga yung online selling, affiliates, and then ay yung mga services na dinadaan na lang sa video, dinadaan sa social media. Ngayon, ito rin ang pinaka malawak na pinanggalingan ng problema ngayon. Sa sobrang open ng communication, no? Dito ang daming nahuhuli na mga sinungaling, scammer, ano pa ba? Yung online na mga pagnanakaw ng pera, nandito. Dahil you have to register yourself with your identity and valid IDs. Hindi naman natin lahat sigurado kung alin sa mga applications yung safe talaga, 'di ba? Pero ang ibig sabihin dito, literal, no? Kung ito ihahalin tulad mo sa usaping pag-ibig, pagmamahalan o relasyon, ibig sabihin nito, nagkamali ka ng pinili. Nagkamali ka ng pinakasalan mo. Naakala mo siya ang mundo mo, siya ang buhay mo. Tignan natin dito kung ano isasagot ng light side. O, diba? This is the Four of Pentacles. And then, middle, that's the Tower. Ay, Diyos ko. And the third card, this is the Three of Wands, which is your vision. O, diba? Ngayon, siguro, part ng trouble mo dito is pera. Diba? Pera. Pera yung dahilan kung bakit ka biglang nagdedesisyon, pera yung dahilan kung bakit biglang nagbabago ang ugali ng isang tao, pera ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga tao, pera din ang dahilan kung bakit may mga members ng family na sila lang din, no, nagkakaso.
Ngayon, dito natin basehan. Kasi yung Four of Pentacles is ibig sabihin tight yung budget. Ibig sabihin, ikaw mismo, manigurado ka sa sarili mo. So, kung naaalala niyo yung past or previous videos ko dito, kapag ikaw yung tipo ng tao na may sahod ka, bigyan mo ng sahod ang sarili mo sa panahon na may payroll ka. And then, whatever the extra amount, right after you pay your bills, yun yung ibahagi mo sa pamilya mo. Kasi hindi naman po pwede na magtrabaho ka lang na magtrabaho at lahat ibuhos mo sa kanila. Hindi rin po pwede na lahat sila bubuhayin mo, bills nila, gagastusan mo, and then ikaw malulog mo kasi sila magkakaroon ng freedom at magandang pamumuhay. Kasi parang inaano nyo na sila, yung para bang sinasanay mo ng maging tamad dahil ikaw na lahat. 'Di ba? And then, yung kagagawan mo, no, magdudulot ng away, magdudulot ng misunderstanding, magdudulot ng conflicts. At dito, magbabalik tanaw ka at minsan mapapaisip ka kung tama pa ba yung ginawa mo na napasobra, no? Yung pag-open up mo sa pamilya mo, sa mahal mo, sa boss mo, sa tauhan mo, sa paligid mo, sa lahat-lahat ng tao. Kasi, kung naaalala ninyo, laging sinasabi, lahat ng sobra, masama. Lahat ng kulang, masama. So, dapat, you have to do everything moderately. Diba? So, ito yung punto. Kung pera ang dahilan, alam mo kung magkano yung daily wage mo. So, para hindi ka malugmok, no, at hindi ka makarma, huwag kang mangutang na hindi mo kayang bayaran. Higit sa lahat, hindi naman lahat pera eh. Kung minsan kasi goods, kung minsan, di ba, merong mga loans, mga apps na loans, ganon. So, masyado kasing matayog ang pangarap, which is the world card. So, ibig sabihin, ikaw yung tipo ng tao na gusto mong makamtan ang lahat in a short period of time. Pero yung hindi mo naantala is sa short period of time na gusto mong makamit lahat, yun yung magpapahamak sa'yo. Dapat sana yung ginawa mo dito is nag-ipon ka, nagtipid ka. Kung kailan mo kayang bilhin yan ng cash, tsaka mo bilhin. 'Di ba? Para makaiwas ka sa conflicts, sa away, sa kung anumang sakuna. And then, pag dumating sana yung panahon na tatanda ka, 'di ba? Magbabalik tanaw ka, sasabihin mo, ay okay na ako. Napagtapos ko kapatid ko, napag-aral ko sila, no? Yung mga anak ko, maganda na, may kanya-kanya ng bahay, may kanya-kanyang pamilya, 'di ba? Na-enjoy mo din yung buhay mo, na-enjoy mo yung sahod mo, kasi hindi naman po pwede na trabaho lang tayo ng trabaho. Kailangan din nating mag-unwind, kailangan din natin mag-relax, kasi lahat naman bumapalya, kahit makina. Kahit gaano ka mamahaling sasakyan, gamit, meron siya talagang expiration date. Ganon din yung tao. So, ganon din, kahit sabihin natin ito sa pagmamahalan, no? Yung pagmamahal, dumadating lang sa punto na nag-e-expire. Kung wala ng thrill, wala na yung respeto. Kasi you will never be able to say that this is about love kung yung ginagawa ng isa is binabastos ka, binabypass yung rights mo at hindi ka na pinapakinggan. So that is not a real love. Ibig sabihin nun, nandyan na lang siya sa tabi mo dahil obligasyon niya, andyan na lang siya dahil kasal kayo. Sa mata ng tao, kailangan magkasama kayo kahit hindi ka na niya mahal, di ba? So, walang saysay yung ganun. Kaya ka nagkakaroon ng justification. It's up to you on how you face that justification or justice. Pero yung katotohanan, hindi mo maaalis, which is isolated ka na. Hirap ka na wala ka na talagang tatakbuhan. So, kung nandyan ka sa tipo na ganyan ng relasyon, no? Kesa naman maging martir ka at mamatay kang martir, you have to go out kasi may rights ka pa rin maging masaya sa piling ng iba. You have to do it habang may panahon pa. Okay?